Ang agenda mga kababayan ng nausog, wala silang pinipiling panahon, kahit panahon ng disaster. Kaya nga po, nasa panahon ng disaster po tayo, nasa state of calamity ang Metro Manila. Si Inday nandun sa Germany sa meeting ng nausog. Tapos may mga sinagawa pang rally doon sa Cagayan de Oro, yung nausog. Alang pinipili pong panahon. So, going back sa ating topic, masisisi ninyo yung ating administrasyon kung ganito yung mga aksyon mga kababayan. So sa tingin ko, it is justified na I think kailangan tuldukan na po ang patuloy nilang pang-aabuso sa ating gobyerno at lalo na po sa mga naging biktima sa madugong drug war. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Dito tayo mga kababayan sa nakakayak na balita. Ano yan, Mr. Maravillas, na nakakayak na balita? Ayan po. Sabi ni Solicitor General Medardo Guevara, Philippines won't stop ICC from interviewing drug war suspects. Nalangan niya, Mr. Maravillas, nakakaiyak yan. Talaga pong nakakaiyak. Nga. Ito yung totoong nakakaiyak, mga kababayan. Kung nagkaroon ng tinatawag na crocodile tears, si Senator Bato de la Rosa, nang ikudita po si Mig Zubiri as Senate President, may payakap-yakapad, mga kababayan, si Bato, at umiyak talaga siya po. Ito nga po, umiyak siya habang niyayakap-yakap yung asawa ni Migs. Yan pala, kasama siya sa pumirma para ikudita si Migs. Crocodile tears pa. Ngayon, siguradong totoong luha, mga kababayan, ang tutulo sa mga mata ni Senator Bato de la Rosa. At malamang sa susunod na mga araw, ang kanyang amo na si Mau Diggs, mag-alapakyo na rin. Magtatago, mga kababayan. Kasi tingin natin, mga kababayan, nagbabago na ang posisyon ng ating gobyerno sa issue po ng International Criminal Court. The writings on the wall, mga kababayan, are becoming clearer and clearer. Solgen, Philippines won't stop ICC from interviewing drug war suspects. Tama, mga kababayan, yung aking mga analysis, yung ating mga hula, propesiya, na pag hindi tumigil sa kanilang pamimirwisyo, itong mga Duterte po, itong mga nausog, normal man yan mga kababayan sa tao. Ayaw kang tantanan, tinitreten mismo yung iyong administrasyon. Gusto kang patalsikin. Alam nga naman walang gagawin, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mananahimik na lang. Matindi yung kanilang pamimirwisyo. You just imagine, during the SONA, sinabayan mga kababayan ng pagpapakalat ng fake news, yung sinasabi nilang polboronic video, ginawa nila doon sa Amerika, ginamit nila yung isang vlogger. Pagkatapos, nang magbanta yung Department of National Defense, si Secretary Gibo, saka si DILG Secretary Benhur Abalos, na magsasagawa sila ng thorough investigation para papanagutin ang nagpapakalat ng fake video. Ayun, nagpilato po si Digong. Biglang nagsabi, hindi lang nila authorization. Personal initiative na yun ng mga nag-organize doon sa nausog sa Amerika. Yung organizer po ng nausog, walang iba, kundi po yung kanyang dating cabinet secretary, yung dating rebelde, si Jun Ibasco, dating gobernador ng Romblon. Malinaw po, mga kababayan. O ngayon, sa kanilang walang tigil na pamimirwisyo, mga kababayan, alangan man wala lang gagawin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Ito na ngayon, mga kababayan.
Solgen, Philippines won't stop ICC from interviewing drug war suspects. Yan ba? Sabi ni Guevara, hindi anya nila pipigilin ang International Criminal Court from interviewing drug war suspects. The ICC prosecutor can do that voluntarily by himself, directly talking to these 5 people. Alam na kung ano ang ibig sabihin nito. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung false story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Nagana po ng Malinis in Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Alban. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients. This AI tool will take you. Mga British stories po sila. Ito Indian National. Na-set up na rin po yung mga bago naming gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas na mga kasukasuan, pati sa mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong i-try. Ning siya red mixed fruit drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Balikan natin mga kababayan yung ating kwento na nakakaiyak. Ayaw ninyong tantanan. Ayaw ninyong makisama sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa kayong ka-unity team. Pagkatapos, ganito yung gagawin ninyo. Imbes na tumulong, pamimirwisyo sa ating administrasyon ang ginagawa ninyo. Binigyan ng pagkakataon si Inday na makapaglingkod. Pagkatapos, iniwan niya. Ngayon, kung ano-ano mga gawa-gawang kwento, tinanggalan ng 75 security personnel. Galit na galit si Inday po. Nagtantrum. Itulad ng confidential funds po, mga kababayan. Hindi man niya kailangan ng ganon. Unang-una, normally, ang nagsisecure po ng Vice Presidente, galing po sa Presidential Security Group. Kumbaga, augmentation man lang po yung galing sa PNP. Kaya lang, sobra-sobra na. 433 security personnel ang mayroon si Inday. Binawasan lang po ng binawasan lang ng 75. Ibig sabihin, may 358 pa siyang security personnel. Hindi pa siya makontento. Masyadong na-spoil si Inday sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano kailangan na rin ng ating mga communities, di ba, na maibalik sa field yung ating mga PNP personnel. Hindi yung nakabantay na lang po sa Vice Presidente na wala man nga pong ginagawa. Sabi nga natin, kasagsagan ng bagyong si Karina, lumipad pa Germany, nandun sa nausog. Doon na nga mga kababayan, nag-attend ng concert ni Taylor Swift.
Pero nagpa-picture-picture si Inday. Nasa meeting ng nausog. Naalam naman po natin na ang nausog po, ang intensyon, pababain yung ating Pangulong Bongbong. Nandun talaga siya. Yan po, sa post a day ago ni Mr. Sasot, Sara nakipag-meeting kay Taylor Swift sa Germany. Itong ebidensya. So, sarcasm yung post niya, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi man totoo na pumunta sa concert, kundi ito daw yung ebidensya. Pero ang ebidensya po binigay, yung meeting niya sa nausog. Nagpaka-t-shirt pa. Nausog. So inuna pa ni Inday ang makipag-meeting sa mga grupong nausog kaysa tumulong, mga kababayan, sa mga nasalanta ng Karina dito sa ating bansa. So pang personal na interes niya ang iniisip, politika, na ang intensyon ng nausog po, patalsikin yung ating Pangulo at siya yung iupo. Di ba malinaw ito, mga kababayan? So malinaw, ang agenda, mga kababayan, ng nausog, wala silang pinipiling panahon, kahit panahon ng disaster. Kaya nga po, nasa panahon ng disaster po tayo, nasa state of calamity ang Metro Manila. Si Inday nandun sa Germany sa meeting ng nausog. Tapos may mga sinagawa pang rally doon sa Cagayan de Oro, yung nausog. Alang pinipili pong panahon. So, going back sa ating topic, masisisi ninyo yung ating administrasyon kung ganito yung mga aksyon, mga kababayan. So sa tingin ko, it is justified na I think kailangan tuldukan na po ang patuloy nilang pang-aabuso sa ating gobyerno at lalo na po sa mga naging biktima sa madugong drug war ng previous administration. Kaya ito na nga po yung balita dito. Sabi ni Solicitor General Medardo Guevara, ang Pilipinas anya won't stop ICC from interviewing drug war suspects. The Philippine government will not obstruct the ICC prosecutor from interviewing the 5 newly identified suspects linked to alleged crimes committed during the Duterte administration's bloody anti-narcotics campaign. This has been confirmed by Solicitor General Medardo Guevara sa interview, mga kababayan, ng One News, The Big Story, kahapon ang gabi, saying that the government will not get in the way of the ICC prosecutor. Kung noon, mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, hindi makikipag-cooperate sa ICC kasi hindi na tayo member. So hindi niya tayo makikipag-cooperate. Ngayon, iba na po yung sinasabi ng kanyang Solicitor General. So alangan man magsalita itong Solicitor General, mga kababayan, na walang basbas sa ating Pangulong Bongbong. Siguradong sinabihan ng ating Pangulo, bala ka na niya kung ano yung naayon sa batas. O diba? Malinaw yun. So makikita ninyo ang pagbabago. So tama yung ating mga analysis. Nasabi natin, malamang magbago bigla ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng ICC. Pagpasok ng ICC dito, dati hindi makikipag-cooperate. Ngayon, hahayaan na. So, anong ibig sabihin nito? This is, mga kababayan, a clear writings on the wall. Sabi sa Daniel, mene mene tekel o parsin. Ibig sabihin, your days are numbered. Tinimbang ka, ngunit kulang. Dapat ka ng tuldukan. Yan ang sabi po sa writings on the wall. Nasobra na ang pang-aabuso ng mga taga-Finta Kingdom. Kaya ang kanyang kaharian, ang kanyang paghari-hari, dapat na pong tuldukan. Naintindihan na ninyo? Magbasa kasi kayo ng Bible. Mene mene tekel o parsin. So hindi niya po hindi nila haharangin, hahayaan lang ng ating gobyerno. The ICC prosecutor can do voluntarily by himself, directly talking to these 5 people. He stressed, however, that the government will not be assisting the international prosecutor in the investigation. Hindi niya tutulungan, pero hahayaan. So, yung bigay ng kalayaan po ay in effect tinulungan. Di ba?
Kahit sabihin pa na, hindi man na niya kami nag-assist, pero hinayaan mo. Yung ibig sabihin, that is an approval. Tinulungan mo na makapagsagawa ng investigasyon. Di ba malinaw yon, mga kababayan? Kasi, kung hindi, you will resist sana, sasabihin, hindi na kami member. Bawal kayong pumasok dito. Hindi kayo pwede na pumasok dito. Kasi, justice system namin ay functioning. Wala kayong karapatan na pumasok dito to intervene in our justice system, in our investigation. We're a functioning courts. Hindi tayo failed state. Gumagana ang aming hostisya. Di ba dapat ganon? And in fact, that is the position dati ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong maganda pa yung relasyon. Hindi pa nagre-resign si Inday at hindi pa lantaran, mga kababayan. Although sumasama-sama siya sa mga rallies nang nausog asking for the resignation ng ating Pangulong Bongbong. Pero hindi pa ganito. So makikita ninyo ang pagbabago. Ang dahilan nito, mga kababayan, hindi mo masisisi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang dahilan nito, yung mga actions ng mga Duterte. Kaya sabi ko po, mga kababayan, ang lahat ng problema na kinakaharap ng mga Duterte, sila man lang po ang may gawa. They are actually putting themselves in trouble. Kung nanahimik na sana sila, di ba? Yung matandang Duterte, nanahimik na lang po, walang ganito. Kaya lang, dahil po sa kanilang grabing pagnanasa, hindi makontento ng 6 years niya. Gustong magdikta sa ating gobyerno. Nasobrahan. Ang kanilang paniwala kasi, weak leader yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nilang magdikta, i-manipulate, kamutihin, na na miscalculate nila. This is a miscalculation sa kakayanan, sa pwedeng magawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In-underestimate nila. Weak leader ang tawag nga eh. Yung kanyang vlogger ang tawag sa ating Pangulong Bongbong, kuting. Pinagluluko ninyo yung sarili ninyo. Marcos yan. Ang Marcos po is strong leader. Mananalo ba yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kung hindi strong leader? Kaya nga, imbis lumaban si Inday, mga kababayan, sa pagkapangulo, nag-slide siya as Vice President despite yung kanyang tatay po ay presidente. Kasi sabi ko nga, kung naniniwala sila na kaya nilang ipanalo si Inday, di sana lumaban sa pagkapangulo. Di ba? Niluluko lang kasi ninyo yung inyong sarili. Nasobrahan kayo ng tiwala sa inyong mga sarili. In-underestimate ninyo yung tao. Ngayon, tingnan ninyo ang nangyayari sa inyo. Di ba, trouble? Iyan na trouble na kinakaharap ninyo po. Kayo man lang po ang may gawa. So sabi dito sa balita, Philippine government through the President has repeatedly stated that we have no legal duty to cooperate or to lend assistance. But that does not mean that the ICC prosecutor cannot continue his investigation. He can do so, and he can interview these 5 people directly. All that we're saying is that the government will not be involved, sabi po ni Guevara. Yung 5 na mga suspects were first revealed by former Senator Antonio Trillanes on July 28. The document from the International Tribunal said former officials of the Philippine National Police were responsible for ordering of killings of drug suspects and users from 2011 to 2019. Among the 5 suspects is former PNP chief and now Senator Ronald De La Rosa, who previously said he was unbothered by the ICC's decision to continue its investigation into the drug war in the Philippines. He, however, admitted was scared of being imprisoned. Yung iba pang mga suspects ay si former PNP Chief Director General Oscar Abayalde, former PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Romero Caramat Jr., former Commissioner of the National Police Commission Edelberto Leonardo, and former PNP Chief Intelligence Officer Elisar Mata. So sabi po ni Guevara, the ICC prosecutor asked the Philippine government to interview sa 5 top cops as the fiscal cannot apply for a warrant of arrest unless
he has full information about the facts that happened in the Philippine drug war. So far, the ICC prosecutor has seen much on the side of the complainants, but nothing much on the side of those being accused. It is the duty of the prosecutor under Article 54 of the Rome Statute to investigate all facts, whether incriminating or exonerating, so that he presents a balanced picture to the pre-trial chamber, whether it will issue a warrant of arrest or not. Ngayon, on July 18, 2024, the ICC denied the Philippine government's appeal to defer its investigation of the alleged crimes committed during the drug war. This allows the ICC prosecutor to proceed. Previous pronouncement of President Ferdinand Marcos Jr. in the Department of Justice, however, emphasized that the country has no obligation to comply with the ICC as it has withdrawn its membership from the International Tribunal. So ito yung sinasabi natin kanina na background story. Pero tingnan ninyo, nagbabago yung nagiging posisyon ng ating gobyerno. Alams na. Sabi ko sa inyo, wala mang permanente dito sa mundo, only change. That includes the position of our president. At ang nag-post sa pagbabago ng kanyang posisyon, wala man pong iba sila. Perwisyon mo ba ng perwisyuhin ang ating administrasyon? Asa pa kayo na isusupport kayo ng Pangulo? Kaya nga si Inday, hindi man lang pinigil mga kababayan ng ating Pangulo nang mag-resign. Ang personal reading ko po, inihintay lang, tama yung nangyari. Inihintay lang po ng ating Pangulo na mag-resign as Deputy Secretary si Inday. In the fact na yung mga Marcos loyalist po, nagsagawa po ng rally asking for Inday to resign as Deputy Secretary. Iyon na yung writings on the wall. Alangan man magsagawa ng ganung rally yung mga Marcos loyalists na walang di ba? Mga kababayan, kasi sinong magugusto sa ganyang ka-unity na pag-alis ng ating Pangulo, nagtatrabaho sa ibang bansa para mag-invite ng mga investors, kausap yung mga leaders ng mundo. Iniwan si Inday as caretaker. Nandun sa rally ng nausog, Marcos resign. At yung tatay, pinagmumura yung ating Pangulong Bongbong at walang tigil sa pagtawag na bangag. At tapos mga kababayan, during the SONA, third SONA, sinabayan yung SONA niya ng pagpakalat ng fake video. Asa pa kayo? Tapos pinapalabas kayo, pinapalabas nila, inaapi si Inday kasi tinanggalan mga kababayan ng 75 security personnel galing sa PNP. Sobra-sobra na po yung kanyang security. Wala man pong threat sa kanya, tapos gumawa ng issue si Inday. May casing daw na ginagawa sa kanya. Ito yung pinapakalat ng SMNI. BP Sara, kwenisyon si Marbil kung ano ang pagkakaintindi nito sa salitang threat. Kasi sinabi ni Marbil, wala man na niyang threat sa'yo. Pagkatapos na makasing daw ang kanyang inuupahang bahay. In other words, sinosurveillance. Yan ang akusasyon niya. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa'yo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi na ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? So, pinalalabas niya, hinaharas siya mismo ng ating gobyerno. What? Matindi mga kababayan. So tama yung ating mga analysis. Yung sinabi niya doon sa TikTok na ang nagugurgur sa kanya, silang lahat, ito na po, series talaga siya po. It is an agenda na palabasin, inaapi siya ng ating administrasyong Bongbong Marcos. Yan ang kanyang script. At ngayon, mismo nang yung gobyerno ang nag-threaten sa kanya. Di ba? Yan ang gusto niyang palabasin. Kaya yung kanyang, kanyang ginawa after na mag-resign, hindi na siya mag-attend. Hindi na siya nag-attend ng SONA. At yung rason niya, I am appointing myself as designated survivor.
Kita ninyo ba? Connecting the dots. Ganon ang script nila. Ginagawang kontrabida po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ating administrasyon, na direktang tinitreaten na siya ng mismong gobyerno. Ayan hindi na ba threat kung ang harassment ay nanggaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Di ba malinaw po ang script? Maniwala po sa kanila. Sila mismo yung open, yung threat na ginagawa sa ating administrasyon. Ginagatungan yung armed forces, yung PNP. Kaya nga po, yung pagtanggal ng 75 security personnel, justified yun. Kasi baka magkabakbakan po, mismong yung mga security ni Inday, pagkatapos ng ating gobyerno, maging parang private army na ng Vice Presidente, yung mga police. Kaya nga po, ang ginagawa po, nire-reshuffle po siya. And ang may mandato po to secure the President and Vice President, yung Presidential Security Group. So hindi man po yun inalis. Binawasan lang po ng augmentation galing sa PNP. So, naintindihan na po ninyo. Alangan man yung Vice Presidente, hayaan natin na yung kanyang security maging threat na mismo sa ating gobyerno. Hayaan ba yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba hindi? Alam natin, lantaran po yung kanyang pamilya. Gustong patalsikin yung ating Pangulo sa Palasyo Malacanang. Hindi man nila tinatago po. Sinasabi mismo sa mga nausog rallies. So, yun po mga kababayan. Huwag kayong nagpapaniwala sa mga sinasabi nila. Kaya sabi ng isang congresswoman po, childish tantrums niya si Inday. Para niyang bata. Yan sabi dito. San Jose del Monte City Lone District Representative Florida Rida Rubes has brushed off as mere childish tantrums, theatrics on bodyguard issue. Yan ba? Sabi po ni Rubes, the truth anya is her security contingent dwarfs the number of policemen assigned to cities. The COA, Commission on Audit, says so in its latter report. The lady lawmaker said in statement kahapon po. Sa COA 2022 annual audit reports of the Office of the Vice President, about 433 security personnel were deployed only for Duterte, an increase of 455 from her predecessor security detail. Matindi po. Panahon po ni Leni Robredo, 72 lang po ang security na naka-assign sa Vice Presidente. Imagine, sa kanya po, 433, binawasan lang po ng 75. Nag-tantrums na si Inday. Ang ibig sabihin, may natitira pa sa kanya na 358 security personnel. Kulang pa ba yun? Para na siyang may private army. Yan po. Truth is often surrounded by a bodyguard of lies, says a famous saying. In the case of the VP's childish tantrums against the move to reduce by little her garrisons of guards, she has muddled the issue, supplanting facts with theatrics, sabi po ni Robes, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. What is also undeniable is that she has number of bodyguards more than all previous VPs of the land combined. Some VPs had a proactive detail that can fit in van. Hers would need 3 Airbus planes filled to the rafters. 3 Airbus po ang security personnel ni Inday. May reklamo pa siya. So ano ba? Bakit ba ganyan karami? Akala ko ba mahal na mahal siya ng mga supporters niya? Kaya di ba ang pinagmamalaki ni Inday? Bakit ganon? Sino ba yung nagtitreten sa kanya? Tapos ina-accuse niya yung gobyerno mismo daw yung nagtitreten sa kanya. May ganon po. Robes questioned why the Vice President continues to insist on having a layer and layer of security blanket to move around surrounded by a phalanx of guards. Volume is what distinguishes a protective detail from a private army. And her insistence to have a battalion of guards betrays her real motive. Hindi yun nahayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka pagdating ng oras, ginamit lang po yung kanyang security to threaten the palace. Di ba?
So magkakabakbakan po. Mahirap na yung ganon. Yung mga Duterte pa naman po, laging bukang bibig, lalo na ng tatay. Hindi daw sila magpapahuli ng buhay. Diba? Tulad ni Pacquiao po, hindi magpapahuli ng buhay, nagtatago. Gusto niya niyang hustisya dahil sa mga kaso laban sa kanya. Ayaw man po umarap sa korte, sa hustisya. Paano ka magkakahustisya niyan? Wala kang paniwala sa magiging desisyon ng korte. Hindi ka na naniniwala. Boss dito, pati sa Amerika, yung Amerika, wanted din siya dun eh. Ngayon, balikan natin yung ICC issue. So ito na nga po, mga kababayan, yung sabi ni Guevara. Kumpirmado niya, there is a communication. There is a request from the ICC prosecutor requesting assistance from the Philippine government to facilitate the interview of 5 individuals. Guevara noted that the interview could be done at The Hague o dito sa Pilipinas mismo. Guevara disclosed that his office has already recommended a reply to the ICC request, but the final decision niya would come from the office of the President. So depende po yon sa magiging imprimatur ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya umayos po kasi kayo. Masyado kasi kayong nakakalalaki. Sumubra eh. Minamaliit ninyo masyado ang kakayahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag ganun kasi. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.